Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Dating Vice President Jejo Marbinay. Pero alam nyo, hindi paramihan yung binintang nyo. Isa, dalawa lang ang binintang nyo pero kapani-paniwala. Anong binintang nyo kay Jejo Marbinay noon? Kayong mga dilawan. Nakakampi na ngayon ng mga administrasyon natin. At saka press, at saka oligarko. Yang sama-sama na yan, dilawan, press, oligarko. Pinagbintangan nyo lang si Binay na overpriced yung pinatay yung City Hall o parking lot. Epektibo na. Tapos dinala nyo. Merong, dahil dyan, meron siyang Binay Mansion. Tapos hindi pa uso drone nun eh. Malamang helicopter yung kumuha ng picture. Tok, 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 tok. Di ba? Oh, effective. Napaniwala yung mga tao. Hindi kayo nagmaraming bintang. Si Villar. Ano binintang nyo kay Villar? Bakit nasira sa pagiging presidente? Si Villar, may lupain, nagpagawa ng highway, dadaan doon sa lupain niya. Tataas yung presyo ng lupain niya. Pero yung pera na pinampagawa ng highway ay pera doon sa pera ng gobyerno. Aba oo, may mga mapa pa yan eh. Aba oo nga, bakit natin iboboto yan? Yun lang binintang nyo kay Villar. Kayong mga oligarko, press at saka tong dilawan. Effective. Kasi makatotohanan eh. Etong mga binibintang nyo sa mga Duterte, sangkatutak. Ganito kayo magbintang sa mga Duterte. Alam nyo si Kibuloy, damay na yan kasi Diyan nagsasalita si Duterte sa SMNI. Galit na galit kay sa SMNI. Kay Pastor Kibuloy kasi binibigyan ng SMNI ng boses si Pangulong Duterte. Yan ang kinagagalit ninyo. Kaya namin napapakinggan. Okay. Ngayon, ano yung mga pinagsasabi nyo sa mga Duterte? Si Sara Duterte may pondo. Ginastos ng mabilis. Diyos ko, walang katuturan. O hindi pa kayo nasiyahan doon. Si Sara Duterte. Ano yan? Siya yung dati yung tatay lang yung pinuno ng ng tokhang. Pucha, kung pakikinggan nyo ngayon, si Sara Duterte na ang pinakapinuno ng lahat eh. Hindi na si Digo. Si Pulong. Pucha, may pondo yan. May pondo lang. Anong problema kung may pondo? Para maging kasalanan yung may pondo, ipakita ninyo na ninakaw yung pondo at walang ginawang proyekto. Tapos eto na naman. Ayan. Kaya si Duterte yung pinahawak niyan kasi pera niya talaga yan. Pucha, milyon ng mga miyembro eh. Sasabihin nyo, pera na naman. Naknam po pa talaga. Hindi pa po presidente si Pangulong Duterte. Oy, para sa mga kaalaman nyo mga bugok na nagbibintang, na dyan dinadala ni Duterte yung pera niya sa kingdom, pinatatago kay Kibuloy. Hindi pa presidente si Duterte, may kingdom na kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Hindi po nagsimula yan nung naging presidente si Duterte. In fact, baka malaking contributions ng kampanya galing kay Kibuloy. Mayaman na sila bago pa maging presidente si Tatay Digong. Huwag nyo sabihin na yung yaman ng mga... Kaya wala maniniwala sa inyong mga tokmul kayo. Yun yung papaliwanag ninyo. Galing yung yaman niya kasi presidente si Duterte, diyan nagtatago. Utot po. Ito po, sabi na naman ito ni Romualdez. PH on track with 14.2 billion foreign direct investment since July 2022, Romualdez. Pinagmamalaki mo pala, on track na pala tayo eh. Bakit pa kayo magcha-chacha? O yan yung una kong point, no? Hindi pa natin natapos, di ba? Bakit ngayon money laundering na? Bakit pera na ngayon yung issue niya, no? Hindi kaya Rizal Ontiveros na na-realize mo na madali lang masagot yung mga una mong mga testigo kaya nag-ship ka na ngayon ng atake? Nag-ship sila ng atake ngayon papunta na sa sa pera na ni Kibuloy, pera na ng kingdom. Bakit kaya?
Wala ka, sa tingin mo, mahina yung rape? Rape ba yung kinakaso nila? Yan yung problema sa inyo. Kayo naglalantad ng barahan ninyo. Nilalantad nyo na lahat. Nanonood lang yung mga tao. Alam na ngayon, ayan pala testigo nila. Ayan pala sinasabi sa amin. Lahat lantad nyo sa buong publiko. O, anong nangyayari ngayon? Eh di kayang-kaya na sagutin yan. Ang dami na nga sumasagot eh. Di po ba? Doon sa rally, ang dami sumasagot eh. Tama po, orchestrated po yan. Nauna si Trillanes. Tapos sinundan ni Dilima. Yung mga tatlong dilawan na maiingay. Tapos biglang mag-iimbestiga na naman si Rayson Tiberos. Tapos may magkakaso naman dyan na money laundering. Eh wala na, too late na kayo. Meron ng bagong administrator. Natatawa ko dito sa mga taong sa mga taong galit na galit lang kay Duterte. Kahit naman si Duterte ang niyan, ano ba magagawa ni Duterte? Ano magagawa? Hanggang ngayon ba mahina talaga utak nyo? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Importante po sa labanan, nakilala nyo po yung kalaban ninyo, kung gaano kagaling, kung gaano kahusay. Eh kung wala kang kaide-ideya, kung sino nilalabanan nyo, tapos mamalitin nyo, naniniwala kayo sa sarili nyong propaganda, yan yung problema. Bugok si Duterte, bobo si Sara Duterte. Puta, bugok at bobo. Eh bakit number 1 lahat sa survey? Bugok at bobo yun? Bakit? Hindi po nila pag-asa yan. Wala na po yan. Nag-ano lang po yan na nagbabaka sakali na baka may kumuha sa kanya na vice president. Pero yung wala, nag-uuna, hindi pala nag-uunahan. Nagpapaligsahan sila ni Martin sa pagkakulelat. Hindi po popular na banatan. Itong isang katangahan ng mga yan eh. Yung very popular na politiko, no? Katulad ng mga Duterte, exemption po. Napatunayan na natin na yun pong mga popularidad ng Duterte ay hindi po pansamantala. Ang popularidad po ng mga Duterte lasting. Mahirap po tibagin. Tapos kayo babanatan nyo na lang naman walang kakwenta-kwenta. O ngayon pinagmamalaki nila. Naghukay na ng kasi magtatayo na ng cancer hospital. Hospital para sa cancer. Tuwan-tuwan lang, sasabihin na naman ng mga amuyong sa Twitter, kaya ba yan ng tatay nyo? Kaya ba yan ng tatay nyo? Yung maghukay? Pinagmamalaki nyo, hukay? Baka nga wala pang pondo yan eh. Iuutang pa lang eh. Yan yung problema nila sa kawalan. Sa kawalan po, pinirmahan pa lang. Alam niyo, pinirmahan pa lang. Huwag na tayong lumayo, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Kasi noon na tayo eh, nahiwagaan pa tayo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang dami niyang ginawa, di ba? Ang dami niyang ginawa. Kaya akala natin, tapos sinasabi ng mga dilawan, hindi, kay Ninoy yan eh. Kay Noynoy yan eh. Kay Noynoy. Yung pala, yung sinasabi nila, yung pinirmahan, plenano ng NEDA, inaprubahan, pinirmahan ni Noynoy. Pirma lang po yun eh. Ang pinaka-importante po, para sa inyong kaalaman, ang pinaka-importante po sa isang proyekto, yung napondohan at nasimulan at may pondo na at natapos. Eh yung sinasabi nila kay Pinoy yan, panipirma pala eh. Wala pong proyekto si BBM pagka sinabi natin kay Duterte yan lahat. Kay BBM nga tinutuloy lang lahat eh. Hindi lang pirma eh. Si Duterte yung mga proyekto niya pati pagpopondo siya. Pinakamaganda kong halimbawa niyan, ito. Yung pong Mindanao Railways, aprobado na yun. Meron na magpopondo. Alam niyo kung anong gagawin doon? Ipa-follow up mo na lang. Ulitin ko po ito for the nth time. No? Paulit-ulit lang po ako rito. Paano kay Pinoy? Kaya nga hindi niya natapos siya Skyway. Dahil yung problema lang po ng mga right-of-way, hindi na nila kayang lutasin. Yan po yung sinabi ng Villar eh. Ang pinakamahirap namin dyan, yung mga right-of-way. Ayaw magbigay. Brinaso ni Duterte is either brinaso o inikutan. Wala kang magagawa kung ayaw magbigay, iikutan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.